morning, good morning, good morning! And aloha from Maui again. Ito na naman yung kaibigan yung chismosa. This is Jen Nakamura's vlog. And pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga allegedly na rescue nila sa KOJC compound, mga batang babae between 13 to 12 years old na allegedly ang confession yung mga bata ay ginagamit sila ni Kibuloy as a sex duty. Meron silang mga schedule Monday to Sunday. So nakakaawa yung mga batang ganun na wala siyang kaluloy. Pastor pa naman na naturingan, tapos ganun ang ginagawa niya sa mga bata. Parang ako, meron din akong anak na babae, pero narinig ko na ganun. Yung isipin mo na lang na habang ginagamit niya yung mga batang babae na pinipilit niya silang gamitin, tapos umiiyak sila. Ano kayang nararamdaman niya as a pastor? Siguro parang yung ngiting demonyo, tawang demonyo. Parang ganun ang itsura niya siguro habang ginagamit yung mga nakakaawang bata. Hindi ko maubos maisip na yung ina-idolize nila na pastor ay isa palang rapist. Kung ipagtanggol nung mga allies niya, parang napakasanto niya. So habang pinapanood namin ng asawa ko yung video o yung statement ng mga pulis, sabi ng asawa ko, he's insane. Kasi just imagine, yung edad niyang 74 at gagamit ka ng mga batang 12 to 13 years old as a sex slave. Parang wala ka na sa katinuan, wala ka na sa tamang pag-iisip. Something wrong with him. And yet yung mga allies niya, yung tanggol pa sila sa kanya, na lalo na yung mga lawyers niya na sasabihin, hindi ko sukat akalain na magagawa yun ni pastor. Sabi gawa-gawa lang yung parang marites lang. Hello, ang dami nang lumabas, ang dami na nag-witness na yun talaga ang ginagawa niya, and yet ayaw yung pa rin maniwala. Ano kaya kung kung yung mga parents na members alam nila yung mga ginagawa ni Apollo Kibuloy sa mga anak nila, they don't say anything. How much more yung mga lawyers, if their kid is one of those victim? Siguro pikit mata pa rin sila, kasi syempre babayaran ka ba naman ng million? Syempre you just keep quiet and keep going. Parang you blinded by your faith. Fake faith. It's too much. Those news is too much. And talagang sinusundan ko yung story na ganun. And I just want to tell you guys, those kind of person, those kind of people that they keep on fighting for him, they are not people, they are demon. They are evil.
Kasi nakikita na nila na ganun. Especially those lawyers. Yeah, lawyers always fight for your client. They are right or wrong. That's why they pay for your service. But when it comes to those kids that they was sexually molested, as a lawyer, you're supposed to know the truth. You have to fight for them. Never mind the millions that Kiboloys pay for your service. You need to fight for those poor little girls who are molested. What is your oath when you become a lawyer? Fight for the right and fight for the people. I think that's how lawyers. Pero sa mga lawyer na sinasabing di kami naniniwala na ginagawa ni Kibuloy yun, oh God. Wala na sila sa matinong pag-iisip. Kasi ginagawa nilang tama pa rin, kahit mali na, tama pa rin sa kanila. And kahit dito sa Hawaii, nakarating na yung balita na nahuli siya. At sabi yung mga yung mga tao dito na bakit daw na why Duterte's time tolerate those kind of wrongdoings of Kiboloys. Of course, that's Duterte's best friend. And Duterte's have a bit if correct me if I'm wrong, whatever profit Kibuloy had, siguro meron din parte si Duterte. That's why pikit bulag na lang si Duterte sa mga nangyayari. You just imagine, sasabihin pa nila na si Duterte pa yung naging successor sa mga asset ni Kibuloy. So that means yung mga asset na yun galing sa masama. Tapos iti-take over mo as a successor, naging presidente ka. Ano na lang sasabihin ng tao? Yung pala yung presidente corrupt. So there's a lot of question comes to my mind na ba't ganun? Buti na lang nagkaroon pa ng Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Siguro kung Duterte ulit ang nakaupo ngayon, o kaya yung mga iba pang allies ni Duterte, si Kibuloy tuloy-tuloy pa rin sa, siguro hanggang hindi na makalakad si Kibuloy, andun pa rin yung mga, oh God, tuloy-tuloy pa rin paggamit sa mga bata. Ayaw pa naman niya yung mga matatanda. Gusto niya yung mga batang walang alam, yung mga batang they don't know nothing, they just want to play. Pero ang ginawa nila, yung bang parang yung ibon na hinuli at nilagay sa hawla, parang ganun, na they don't give them freedom, they don't even give them a time to play. Kasi yung mga ganyang edad, 12, 13, ganyan, they still playing. Pero ang ginawa nila, kinuha nila yung mga bata, kinulong sa compound ni Kibuloy, at yun ang naging laruan ni Kibuloy gabi-gabi. At yung mga bata naman, wala sila magagawa kasi hindi sila makalabas. So, anong klaseng tao yung mga alagad ni Kibuloy na alam nila na nagsusumigaw yung mga bata
dahil sa ginagawa ni Kibuloy, pero sila tuloy-tuloy pa rin sila. Si Pastor, gusto namin si Pastor, mabait si Pastor. Yay, si Pastor not guilty, lalabas na si Pastor. That's insane. They totally brainwash. So ngayon na nandyan na si Kibuloy, meron pa bang special treatment? No, di nila binigyan ng special treatment. Tapos narinig ko pa na sinabi yung lawyer niya na si Pastor walang kasama sa kulungan, kahit naman anong gusto yung lawyer niya, bibigyan pa siya ng mga batang babae na gawing laruan gabi-gabi. Hello, you're not above the law anymore. They are the one. Wala na kayo sa power. Kaya kahit na anong hilingin nyo, hindi na mangyayari yon. Tapos yung sabihin nila na si Kibuloy merong health issue, kaya kailangan house arrest. Pwede naman siya dyan sa kulungan kahit na hindi siya magha-house arrest, pwede naman siya magpagamot dyan. Bakit kailangan pang mag-house arrest para meron pa rin mga batang babae na dadalhin sa kanya, ganun. Oh God, Pilipinas talaga. Buti na lang meron pang Bongbong Marcos. Pag nagkataon na walang Bongbong Marcos, ewan ko na lang. Kaya yun na naman guys, doon na naman tayo nagtatapos kasi baka masobrahan tayo. Yung si YouTube pa naman ayaw niyang i-post yung mga video ko kasi it's too long daw. Kaya hanggang sa susunod guys, ingat-ingat and have a nice day. God bless you guys. Mabuhay and aloha. Bye!